Good morning, guys. What's up guys? Oh, dito na naman tayo. It's time for Lakwatsa Day na naman namin dahil kami day off na naman sa aming mga trabaho. Today is Sunday. Oh, time check natin is exactly 8:55 AM. Oh. So, punta na naman tayo ng mamamasyal na naman tayo. Pero guys, nga pala, pagka nag-video kayo tulad nito, nandito ka sa car, kailangan hindi kayo nag-video, yung kailangan yung body ninyo, kasi para hindi tayo makaka-violate ng anti-distracted, ano ba yun, yung anti-distracted law, yung natawag doon sa mga ganyan, o diba, para wala tayong nasasagasaan na batas. Wala tayong nababiolate. Mas maganda yung mas safe tayo, safe driving to, diba? So punta tayo na Maynila uli ngayon. Dito pa tayo sa aming part in Cavite. Andito na naman kami, si Chill Ride Couple Red Amigo. Yung buddy ko lagi nandyan, siya tagakuha ko, siya editor ko ako naman habang nagda-drive, hanggang ganito lang. Kita niyo yung nasa harapan namin, yan tingnan mo, hindi kami makadaan. Bagal-bagal. Tingnan nyo na lang yung view. Pero tingnan nyo na lang yung view. Sky, Maganda na naman. Napakaganda na naman ang sinag ng ating haring araw. Dungaw na dungaw sa kanyang bintana. Pati ang ulap, ang ganda. Well, anyway, would like to tell all of you na kaya kami nandito, pupunta na naman kami sa Manila kasi meron kaming gagawin na birthday birthday celebration. Siyempre pupunta tayo doon sa favorite natin na kinakainan pag kami birthday. Alam mo, libre lagi yung birthday celebrant. And ang may birthday ay yung may hawak ng video cam. Ayan hello, yun ginrit niya na kayo. Happy birthday na raw for herself. Ginrit niya na rin. Ako na rin na magbabate unang-una sa aking partner na happy birthday and many more birthdays to come. Kaya lang, di ba dapat gano'n? Dapat yung mga birthday, yun ang maglilibre. Bakit baliktad? Ako ang maglilibre pero siya may birthday. Yun na yung uso ngayon. Yun na ba uso ngayon? Sige. Naku, ito maaga kami. paano pa nag-birthday ka? Ganun, di ako pala mamlilibre sa'yo. Siyempre. Pero bakit gano'n? Yun na nga. Bakit pag birthday ko, ako pa rin? Sabi mo, ikaw ang mag-birthday, ililibre. Bakit ako birthday ko, ako pa na naglilibre sa sarili ko? Ganun daw yun kasi inientrega ng asawa yung yung pera sa asawa. Kaya ikaw na lang lahat. Hindi nyo ba nakikita guys yung nakakabit sa kanyang tenga? Dala-dalawa regalo ko sa kanya. Pakita mo. Na, masyado ka lang hinalo. Hindi, pakita mo sa kanila. Ayan dalawa dalawa yan 18K solid gold, Saudi gold yan, binili ko sa kanya. Yan So ako na nagregalo pero ako pa rin na magpapakain. Pupunta kami doon sa Pasay, sa aming favorite hangout. Gusto sana namin mag-biking pero lalo linggo napakaraming tao. Daming tao. Haba ng pila ron. Ayoko lang masyadong hassle. Pupunta namin actually halos ganun din marami na rin tao pero mas komportable ko doon. Yan guys, nakita nyo ba yung lugar? Ayan ang ganda ng araw ngayon diba what's up yan guys. Ganda dito talaga sa lugar namin. Saka guys, ito yung part ng part ng Cavite, hindi binabaha. Kahit na buwang bahanin buong Makati.
umuwi dito binaba. Actually malapit kami doon sa gagawing SM City General Trias, magiging pinakamalaking SM sa buong Calabarzon. Nandito sa amin, banda lang namin dito. Malapit na malapit kami, siguro malayo na sa amin ng 4 kilometers. Nandun na kami agad. Anyway guys, hintayin nyo yun dahil sa grand opening noon papakita namin sa inyo para hindi pang mga makakapunta meron na kayong idea agad. Pero matagal pa yun. Doubt ako, sinasabi nila 2026 mag-i-start yun eh. Doubt ako sa 2026 kasi wala pa ako nakikitang ma-accomplish sila ng ganung taon yung year na to. Nasa March na tayo, papa. Anyway, mga ilang lang, April na. Tapos sabi nila December 2026 daw. Hindi kaya, nakita ko eh. Baka 2027 pwede pa. Pero napakalaki, malaking yung SM na yan. Napakalaki, merong mga may university doon. Actually, magkakaroon ng ng Ateneo doon, Ateneo de Cavite, yung nando sa party na yun, Ateneo tatayuan doon, malapit doon din. Tapos magkakaroon ng sariling campus. Alam mo naman ang SM, sila na rin ang may-ari, alam ko ng National University, NU University, magkakaroon din ng campus sa loob ng SM General Trias, SM City General Trias. Kaya sure ako na kung magiging hit na hit yan lugar na yan, sisikat yan lugar na yan. Magkakaroon ng Ateneo kasi maglalaban ng NU tsaka Ateneo. Actually ang Lasal Dasma magkahalos hindi naman sila gaano magkalayo. Kaya guys, kung ako suggestion ko lang sa inyo, hindi naman sinaano ko sa inyo kung meron kayong gustong kuning bahay bukod sa Maynila na gusto nyo kumuha ng provincial dito kayo kumuha sa parte ng Cavite na ito, General Trias. Napakaganda. Nandalang pa ng binabaha dito. Halos boundary na ng Dasma ito eh. Dasma, Kawit, Tanza, Cavite. Yan, nasa gitna siya eh. Anyway, tsaka isa pa, siguro kung pupunta ka ng Tagaytay dito sa matagal na 40-45 minutes, 50 minutes, mabagal ka na. Nandun ka na sa Tagaytay. Tapos meron ng mga kalaks-kalaks, lalo pag nagawa yun, madali na umuwi dito galing Maynila, galing saan galing ka ng Baguio kasi Cavitex lang ang access, galing ng Skyway, NLEX. So sarap dito. Ayun yung lugar namin, ayan kita mo. We are somewhere in, kung tawagin ito sa malapit ito sa City Hall ng Gentry. Ito yung mga aming mga lagusan. Anyway, sinasabi ko guys, kung naghahanap kayo ng bahay na kung meron kayo sa Maynila at gusto nyo lang sa Cavite kumuha, ito yung part na magandang kuna ng bahay ninyo. Hindi ganun kalayo kasi may Cavitex na ang bilis na bumaba. From here siguro papunta ka ng MOA, lalo linggo ngayon 30 minutes doon ka na kasi Cavitex ang access mo. Walang talo. Saka hindi binabahaga. Meron mga binaba pero hanggang kalye lang. Pero madalang. Wala yung baha na rumaragasa papasok ng bahay. Yung tuwing tag-ulan nag-iisip ka na, nako, eto na naman. Mag-aakit na naman tayo ng mga gamit doon sa taas kung may second floor kayo. Yung mga wala doon sa bubuhay. Kaya okay dito. General Trias. Fastly rising na. Talagang kita mo, dito nung tayo si SM na pinakamalaki niya sa buong Calabarzon, ito ang napili niya. Nandun yun sa may part ng malapit kay Daang Hari. Actually Daang Hari na, yung Daang Hari Open Canal. Ayun na yung may access, papunta ka ng way doon papasok, palabas galing ng Lancaster, General Trias, palabas ng Daang Hari. Ayun, ng SM General Trias nandun. Naku, laki gawa na yan. Pero kaya natin yun, ibibideo ko yun, papakita ko sa inyo yun, papakita namin sa inyo kung ano meron dun para mapanood nyo, magkaroon kayo idea. Actually si SM naman pare-parehas lang naman halos din ng mga setup, pero syempre iba pa rin yung nando ka physically para makita rin ninyo. Syempre yung mga taga Cavite tuwan-tuwa dyan. Doubt ako na mga taga Maynila pupunta pa kayo unless gusto nyo makita, curious kayo. Well anyway, kasi kagandahan nga nun,
kung dito kayo kukuha ng bahay sa mga lugar na ganito, hindi na kayo mag-aalangan kasi meron na mga mall na ganun. Dinaig pa yung ibang mga part ng Cavite na may mga SM kasi o kung nasabihin na natin Calabarzon hanggang doon sa Laguna o ano, Rizal o Quezon o anong Calabarzon na yan, no? Pero dito napili sa lugar namin yung pinakamalaking SM. Di ba guys? O eto kami naka-stop pa. Oo. Ayan o, naka-stop ang kalye. O yan o. Ano kasi saan eh. Yan o. Ito, nandito kami sa bayan. Kung tawagin yung poblasyon. But anyway, palabas kami ng ng lugar na maganda rin yung nakikita dito. Yung mga lagusan namin. Ayan o. Oh, grabe, no? Mamahal ng taas ng gasoline ngayon, no? Ayan. Ang laki ng tinaas. Oh, yan, oh, Uni Oil. Dito kami, dito tayo sa lagusan namin. Actually, ito yung bagong mga daan ngayon dito sa General Trias. Mga tinatawag ng mga bypass road. Maple Grove General Trias to eh. General Trias sa Maple Grove Bypass Road kung tawagin. So meron ng mga access dito papunta ng Antero Soriano. So kung magkakabitex ka, ito yung mga magandang daan kung galing ka rin sa pinanggalingan namin. Especially Manggahan, General Trias. Magagandang lugar ito na madaanan o magandang ruta na madaanan pala. Ito, dito. Ayan o. Mga nagmumotor dito, lalakas ng loob. Nagmumotor, sabi nga dapat naka-helmet eh. Oh, ayan oh. Oh, wala na naman. Oh, ayan ang walang helmet lahat. Ang titigas ng mga ulo. Kaya guys, huwag natin sanayin yung ganon. Pag nakamotor tayo, yung responsibilidad natin bilang dapat merong helmet. Huwag nang kalabanin ng batas. Yung tinatamad mag-helmet, wag. Naku, may bawi yan. Hindi nyo alam, baka madating nung may sitwasyon na alam mo na, motoran dala mo na mayroong wag naman sana aksidente, hindi mo alam kung yun ang magliligtas sa atin pag nakamotor tayo. Ako rin nagmumotor pero never ako nagmaneho ng walang helmet yan. Never, wala akong natatanda na wala akong helmet na nagmaneho ko ng motor. Wala. Pustahan, wala. Kahit pupunta lang ako sa isang napakalapit 1 kilometer away na, pupunta ako ng Mercury Drag galing ng bahay o pupunta kami ng palengke, kahit yung asawa ko yan to, naka-helmet kami. Kahit na anong gawin, ayaw ko mag-helmet. Sinasabunutan kong ulo nito kapag ka hindi mag-helmet. Sabunutan ko ulo niya. Kakalbuhin ko siya. Gusto ko naka-helmet. Batas yun mga kaibigan. Huwag nyong labanan nyo. Talagang naka-helmet safety natin lahat yun. Hindi naman ginawa yan para para pahirapan tayo. Kailangan naka-helmet para maganda yung biyahe natin, tsaka yung huwag na kayo magchichinelas, may batas din doon. Wala anyway sa Cavite kasi ito rin dito compare sa Manila, sabihin natin medyo maluwag dito pero hindi, dapat din natin yun, kahit sabihin mong ayun ang tinatawag pa, may kasabihan nung tatawag na integrity. Alam nyo ba yung sabihin ng integrity? O comment down below. Pero kung gusto nyo marinig, meron ako idea kung ano yung integrity. O besides integrity, kung may alam pa kayo, comment down below. O ano yung pagkakaintindi sa integrity. Ang pagkakaintindi ko sa integrity, ayun yung sinasabi na may nakakakita o wala, dapat tama ang ginagawa. Hindi yung pag may nakita tayong lalo may dala kang motor, kung alam mo lang na maraming pulis o may mga nanguli, doon ka lang magsusuot. Hindi ganun. Walang integrity ro. Pag walang pulis, wag na tayo mag-helmet, wala namang pulis wag na tayo wala namang pulis, kahit pula yung gitaan mo, wala namang manguhuli. Ayun, doon tayo nakakarma di ba? Pagka nasanay sa ganun, doon yun
nandun ang karma, bad karma. Di bali sana kung good karma. Wala kasi nanguhuli. Kahit pula yung ilaw, pwedeng dumaan. That's what we call integrity. Kahit walang nanguhuli, pag alam mong red yun, walang pulis, huwag kang gogo kasi stop ka. Yun ang integrity. May nakakakita o wala, tama ang ginagawa mo. So meron na kayo idea. Mga guys, yun lang yun, para di kayo kinakarma. Lalo na ko, titigas ang ulo ng iba dyan. Nagugulat ka, nagulungan na lang yung ulo, kalatang utak sa kalye. Di ba? Ito guys, ito ang Maple Grove Bypass Road ng General Trias. Yan ang Antero Soriano. Ganda, di ba? Diyan kayo dadaan pag dito kayo bumili ng bahay sa General Trias, yung mga ganyan. Yung Antero Soriano to, para ka nasa EDSA, laking kalye nito. Yan Mega World. Pakita mo yung Mega World Maple Grove. Yung dinaanan namin ng Bypass Road. Approaching tayo. Yan yung tinatawag na EPSA. Naku, napakalaking planta ng ano yan. Warehouse ng mga, sabi nila marami yan, maraming kumpanya, may mga Japanese dyan. At actually vicinity na to ng EPSA. EPSA Bacau. Ayan EPSA, SEPSA, EPSA, baka barangay Bacau din to. Antero Soriano, part ng Bacau, General Trias. So yan ang EPSA yan. Yan, may mga kainan na dyan na yan, marami na rin mapupuntahan dito. Dadaanan nyo to lahat mga guys. Di ba? Guys yan kita mo na itong lugar na ito. Ito, nandito tayo sa part ng kung tawagin dito Antero Soriano ito. Ito yung Antero Soriano, diretso nito straight, sakto Cavitex. Dadaan ka ng Kawit din, Kawit na Antero Soriano. Marami kasi sakop itong Antero Soriano na to, hanggang Naik ito. Ang Antero Soriano na to, sobra to, para nang lagpas pa ng Caltex dito, naubusan na sila ng gas. Tapos na yun. Ayan wala pa silang delivery. Yan EPSA. Ayan, pakita natin from here hanggang makarating tayo ng stop na ng Cavitex. Yung mga wala pang idea na makakapanood niyan, kung galing ka ng Naik, ito din ang dadaanan mo straight lang to. So from here, kung punta ka ng Naik, ito lang dadaanan mo, straight lang to. Pero hanggang doon sa dulo, doon sa likod natin, doon papuntang Naik, ito papuntang Maynila, itong way natin na to, papuntang Cavitex. So yung other route naman, yung kabilang side, yun yung papuntang Naik. Diretso yan, dadaan ka ng General Trias. Actually, nandito pa tayo sa General Trias. Yung susunod, yung Tansa. Tansa Cavite, tapos susunod na rin yung Naik na. Straight lang nito. Harap bumiyahe pagka ganitong oras, lalo araw ng linggo. Ganda diba? Ano yan nangyari dyan? Nahulog na naman ng truck. Saan? Ayan guys. Ay, sasabi ko Ay, Diyos ko, sinaga. Saan na naman yung grabe. Sa galing. Nahulog siya rin. Baka inaantok ang driver. Ano ba naman yun? Yan. Ito pagbaba natin dito, pagbaba natin, pasok na sa Kawit Cavite. Start from here, Kawit Cavite. So boundary lang itong Kawit Cavite sa bilang side. Pagbaba mo, General Trias naman yun. So yun ang boundaries nila, adjacent place. So ayan ito na yung mga actually we're in Kawit na ito.
Kawit. So, going to Bacoor straight daw. Actually, itong lugar na to, ang daming ang daming business establishment dito eh. Ang ganda nitong part na to eh. Basta Antero Soriano, ang daming business establishment na itinayo na. Bangko, malls, convenience stores. Yan o, mga all homes. So yan o, mga restaurant o, yan o, mga dadaanan mo yan. Mamili ka na o, may Pure Gold pa o may Wilcon pa. Nandito ka, mamimili ka na yan. May mga pagawaan na sasakyan yan. Mamimili ka. Nang dadaanan pabalik na Maynila at lapunta ka ng ito na yun. Marami ka na mapipili. Makakainan mo yan mga yan o. Yan o, diba? Yan o. Yan o, marami o. Guys, diba? O yan, ito may local mall. Mga bangko naman na dyan. Mga Burger King pa ito. O yan, may Chowking, may Jollibee. Bili na kayo dyan. Ewan ko na kung hindi mo ubus pera nyo rito. Ubus pera nyo rito. Ang dami na ito. O yan, may motor trade pa. Ito yan. Nangalay na ako eh. In-extend ko yung hindi ko sabihin. Meron pa Subway o. Ayan o, tingnanan nyo. O yan o, Subway o. Yun. Dami. Ito yan, yung mga bagong tatayo, yung Ibo City na yan. Ayan yung Ayala Ayala Malls dito tatayo yan. Yung Ayala yan, yung Ayala Malls dyan itatayo yan. Ginagawa na yun. O, isa sa pinakamalaking SNR dito sa Cavite. Parang ako tingin ko ito na pinakamalaking SNR na nasa Cavite. Itong SNR Kawit eh. Yan o, ang laki-laki o. Para rin sa mga MOA na yan na nandun sa vicinity ng MOA na yan. Ang laki nito yan. Yan o. Luwag o. Yan o. Parang ang laki-laki niyan o. Yan o. Yan o. Yan ang magiging Ayala Mall. So ginagawa na. Clear ang day. Yan Ayala Malls yan. Ang laki itong maglalaban sa Cavite ngayon, Ayala Malls saka yung SM General Trias, maglalaban ito. Malaban talaga yung Ayala. Sunday ngayon, today Sunday. Kaya maganda talaga dumaan dito. Pero may time na pag kayo regular, matraffic din itong lugar na to, yung part na to. Lalo especially Monday. Tomorrow sure ako medyo huwag ka magpapatangali kung papasok ka ng Maynila. Dapat ang assume rito, dapat mga past 5 AM nakalagpas ka na rito. Kasi mga 5:30 na yan, ako medyo gagapang ang mga sasakyan na papunta roon kay Capitex. Unless magbubuhos yung mga hindi tawag ng mga traffic enforcer dito, may tawag na buhos dito eh. Yun, pag na-tempoan mo yun, wala talaga padadaanin. Kayo lang, hanggang doon makarating kay Capitex. Swerte pag na-tempoan yun. Pero pag hindi, tsaga-tsaga. Ayan. Lapit na kami sa Capitex. Pero hindi kami dadaan doon. Ayaw namin mag-toll gate ngayon. Nasa tipid mode kami. Magbabacoor kami ngayon. Bacoor. Magbabacoor kami ngayon hanggang makarating kami ron sa aming destination. Anyway, ito normal lang ito pagka kasi may traffic light lang yan. Kaya naman stop tayo. Pero pag nag-go yan, ituloy na naman yan. Magbabayad tayo ngayon. Hindi tayo dadaan ng Capitex. Kasi nagtitipid kami. Ang mahal ng gasolina. Mahal pa yung toll gate. Total wala naman traffic.
Dadaan kami ng bayad para makatipid ako ng 88 pesos. Di ba? 88 pesos. Di ba? Kaya nakikita niyo yan mga guys, yun oh. Yun yung tulay na yan, yan. Ayan yung koneksyon ng Calax. Dapat nga gamitin diyan Kakalax eh. Hindi Calax kasi Calax Calamba Laguna Expressway na yon. Dapat yung Kakalax Kawit Calamba Laguna Expressway. Di ba ganun ba yun? Kakalax na dapat ginawang Kakalax yan eh. Para pag sinabi Kakalax, dito entry, dito exit. Kasi pag sinabi, yan na siya, kasi di pa tapos, ayan, may putol pa, ginagawa na, Pero maganda yan guys, kung galing ka ng pag nagawa yan, meron magkakaroon ng access yan eh. Dito sa may SNR. Kaya kung pag nagawa yung tulay na yun, yung na yan, hindi na tayo dadaan dito sa intersection na ito. Kung bababa tayo ng Maynila, akit na tayo ron, ang baba mo, Cavitex na. So ito kasi yung part ng Kawit na talagang medyo masakit sa ulo sa umaga dahil matraffic itong part na to. So pag nagawa yan tulay na yan, yung team nakita namin sa inyo na yan, mga guys, doon na kayo aakyat sa may bandang gitna nun, sa may bandang Kawit na rin, yung sa may bandang SNR, may akyatan doon na access para baba nyo Cavitex na, hindi kayo dadaan dito sa intersection na ito. Vice versa yon, kung papunta ka naman ng Naik o Tansa, kung galing ka naman ng Mawa, aakyat ka uli ron, may sampahan doon, ang baba mo dito na. So lalagpas na kayo doon sa dalawang intersection na sumasakit ang ulo ng mga taga Cavite. So mabilis na, pag nagawa yon, maganda na talaga yung General Trias na yan. Tansa, Naik, magaganda pa. Pero especially General Trias, so yan, wala nang traffic, dadaanan. O kung nagtitipid ka, wala namang lakad na kung ayaw mo mag toll gate, bakyat doon, o pwede mong gumamit ito. Pero sure ako, malaki iluluwag na ng kali dahil doon na mag-aakyata ng mga private car eh. Baba nun, Cavitex na. O so access mo agad, dire-diretso na yan, papunta ng Maynila. Diba guys? So yun ang idea namin dyan. Hintayin namin yan, ang ganda yan pag nagawa yan. Kahit kami minsan pagka nagmamadali kami, gusto namin, alam mo na, walang traffic, bayad tayo ng toll gate. Pero ang baba namin doon na, di na kami dadaan dito. Wala nang ganito. Kaya lahat ng biyahe pa uwi, papasok, mabilis na. Kasi may access na eh. Kawit to Cavitex na, Cavitex to Kawit na agad. So, ang labas mo. Hindi ka na dadaan dito. Unless magpapakuor ka, dito ka talaga dadaan. O kaya mag-iimus ka. Hindi ka nasasampa ron. Dahil ang sasampa lang dyan, yung papunta ng Maynila. O Las Piñas, meron ding access dun yun sa bandang gitna. Yan ang mga guys, so yan yung tulay, konti na lang gawa sana yan, siguro mga 10 years pa. Hindi naman, siguro mga sana in 1 year o karoon na ng magamit na yung kali na to in 1 year sana. Ewan ko lang kung sana kung below 1 year matapos agad. Diba? Habang hinihintay yung connection doon sa Calax, nagagamit na ito. Malaking nito, pakinabang ito pag nagana na ito. O yan o. Kita na yung tulay. O yan o. Yan o. Diba o. Actually, sa totoo lang, nabibilisan ako sa paggawa nito eh. Last year to ng 2024 yata ito ng December na magsimula. Bago mag-December 2024, ayan na agad, bilis oh. Yan, diba? Oh. Yan oh. Kaya mga guys, yan, papunta ng sa susunod na intersection, kumanan kayo nyo, papunta ng Binakayan. Yung Binakayan may palengke doon, di tayo dadaan doon. Pero pag kumana ka doon, papunta yung sa Binakayan na palengke nila. Napaka-traffic ngayon, lalo ngayong linggo. Kasi dami namimiling tao, namimili ng alam mo na, pamilihang palengke na yun. Daming tao ngayon, kaya gapang dito tayo dadaan tayo sa mag-iiba tayo ng ruta. Pero magbabacoor tayo. Straight lang tayo, di tayo dadaan ng Cavitex.
yan o, yun yung intersection. Yan yung sinasabi ko, di ba yung tulay na yan o yun o, kaya nababa ka, Cavitex na, hindi ka nadadaan dito. Itong matraffic po, yung kali na yan. Yan. Nakikita niya, tinuturo ko na yan. Yan ang matinding traffic dyan, palagi ito. O ngayon, dahil nga sa tulay na hindi ka nadadaan dito, vice versa, doon ka na bababa, doon ka rin naakyat. Kung ikaw ay bababa ng Maynila, ayaw papunta na roon, kaya hindi ka nadadaan dito. Yan, kita mo. Yan o. Yan o guys. Yan, ito tinatawag na Coblandia eh. Coblandia intersection, Kawit Cavite. Yun eh, na matraffic. Yun yung intersection na yun talaga. Oh. Pero morning lang naman pag rush hour. Pagka yung nakapasok naman na yung mga, especially mga pupunta na Maynila, nagta-traffic pa rin pero bearable na, hindi na yung ganun kasakit sa ulo. Hindi na yung gano'n na maiinis ka yung out of patience ka dahil sobrang traffic, hindi na normal na, i-stop na lang dahil red ang traffic light. O yan ang pa-Cavitex, o ito, yan ang pa-Cavitex. Pero hindi tayo magka-Cavitex ngayon kasi nga nagtitipid kami. Dito tayo, magbabayan tayo, dadaan tayo Bacoor doon sa Evangelista. O yan o, ayaw mo mag toll gate, bumaba ka ng Manila, ito isa pa sa mga daanan. Daan ka dito. Oh, see? Okay na. But anyway guys, nakita nyo yung dating yung dating Pogo, yung sinasabing Island Cove, ayun yun o, ngayon wala na. Yan yung Island Cove eh. Yun, si Island Cove, ayun o. Ayan o. Dami Lespo. Ito kung tawagin to, itong kali na to, Tirona Highway to eh. No, Tirona ba to? Hindi, Coblandia to, alam mo. Parang ano pa rin to, parang dati karugtong ng Antero Soriano to eh. Ang ano pala, ang Tirona Highway, yung next intersection na lilikuan natin pakaliwa, eh yun yung padiretso ng ano eh. Yun yung way na ruta ng palengke ng Binakayan. Ito hindi tama, ano to, kung ano pa, Antero Soriano pa rin ang dating nito. Ito yung nasa Coblandia. Ayan, ito tong ayan ang dating Pogo. Wala na. Dati daming Chinese dito, daming nakatira. Ayan o. Ayan guys, o. Kita niya, sabungan yan, meron dyan. Sabungan ng Kawit Cavite. Ayan o, Kawit dito. Ayan o, takong dami nakapark. Sigurado may sabo. Ayan o, yun pala yun. Magpasa tayo. Ang dami nakapark na yun. Ayun, nandun yung ano, yung kanilang cockpit arena. Medyo paikutan to kumpara ro sa may mas malapit sana ro sa ano eh, Binakayan na yung palengke na Binakayan, daan papunta rito sa pupuntahan natin. Umikot lang tayo dahil ayaw na natin dumado. Sigurado ang daming namimili ngayon dahil oras sa pamilihan to doon sa palengke doon. Kaya dito na tayo nagdaan para hindi na tayo matraffic. Siguradong napaka-traffic doon eh, dahil palengke po yun. Parang nagdaan ng Ilaya, Divisoria. Kami ko tayo dito para mas mabilis tayo.
intersection ng Coblandia, Antero Soriano, Binakayan. Pagkaliwa natin dito, pag in-straight mo doon na Aguinaldo Highway, nandun po ang SM Bacoor. Yan, pag kumaliwa tayo rito. Yan. Pero hindi na tayo aabot doon kasi papasok na tayo ng Evangelista eh. Ito lang po idea nyo to. Pag kumaliwa ka rito at in-straight mo yung kalye na, straightin mo lang yan. Tatama mo yung SM Bacoor. O sa Aguinaldo Highway. Aguinaldo Highway din ang papunta nito, access niyan eh. Hindi tayo aabot doon para may idea lang kayo. Sa mga hindi nakakarating dito sa lugar na to. Sa mga nakakaalam na, okay lang. Eh, hindi naman lahat alam ng tao eh. O yung mga kapanood nitong Carousel idea. Kung kali ka naman ng SM Bacoor, straightin mo ito pabalik, lalabas ka man naman Cavitex dun. Eh, yung pinanggalingan natin kanina. O, ito, diliko na tayo rito mga guys. Ako, Evangelista ito. Yun, napapunta ng SM Bacoor na doon. Dire-diretso yun. Ito, Evangelista na to. O, ito yung poblasyon naman ng Bacoor, Cavite. Oh, yan. But anyway mga guys, hanggang dito lang muna kami ha. Karena marami na rin naman nakakaalam sa inyo ito ng part na lugar na ito. Yung pinakita namin yung medyo lang. O ito pa rin yung Evangelista, diretso nito Aguinaldo Highway din. Papunta na ng tulay ng Talaba. Marami na nakakaalam sa inyo na. Susunod naman ang video namin. Ito naman, dito kami magsisimula ng picture para ito naman na mapanood nyo. Makapapunta ka ng Maynila, Las Piñas, o papuntang Ross Boulevard, Luneta. Dito tayo magsisimula naman. Pero ngayon hanggang doon lang tayo. Ito sa pinakuna namin pinakita. Hanggang doon na tayo sa may paakyat ng palabas ng tol doon na lang natin. Ipunin natin yan para makita nila. Para makita nyo kung saan ang daan ng pupunta ng Maynila Garden from here. Ito mga Lagusa lang naman to kung ayaw mo mag toll gate eh. Pero usually pagka kami na naman pagka nasa Rasar, Cavitex din kami, labas namin yun doon na sa Tambo na agad. Ito ay pinakita lang naman ibang ruta kung kayo dala nyo yung kotse o motor o pwede rito. Especially yung siyempre motor nga ito motor o kotse. Nga lang medyo magka-Rasar din at may pasok lalo yung mga elementary medyo tiis-tiis lang, nagtatraffic lang pero hindi naman ganun matraffic yung pa doon sa dulo ng yung papunta ng tulay, may intersection doon na may traffic light ng Aguinaldo Highway. Ito yun Evangelista po tayo. Ito tinatawag na Evangelista. Cavite ito may Evangelista sa Makati, magkaiba yan. Doon sa may Bangkal may General Evangelista rin doon. Ito, dandan ka lang dyan sa ito yung bibilan din namin. Point to point. Ayan. Kasi ito tayo kumakain. Dito kami kumakain every morning bago pumasok sa trabaho. Kami sa Makati, yan diyan kami kumakain na yan Nandito na naman yung bago. Kailangan gusto ko makita yun yung daanin mo lang dyan. Para makita ko yung biglang nadali kami kahapon dito. Sobrang ng liwanag kasi ng araw. Hindi namin nakita. Laki-laki ng lubak. Kumalaman. Nalubak kami, Diyos mio Marimar. Ang gasos 13.5. Palit na yung pinalitan? Yung ball joint. Ball joint. Biruin nyo yun. Hanapin natin. Ayan Ayan na, dandahan kami. Ayan, nandito tayo part-time Evangelista po Hinahanap ko yung umaway sa amin kahapon. Inaway ang gulong namin. Kaya ingat tayo talaga. Nagugulat ka na lang may Dagag. ka na. Dahil sa blagag na yun. Blagag ang inaho namin. Yan. Wala yan yan hinahunting namin yon mga guys. Actually dumadang kami dito lagi araw-araw nakamotor pero wala naman kami nakita
pala. Oh. Andyan yan. Ayan, oh. Andyan part yun, alam ko na andyan eh. Oh, ayan. Yeah, dito na yun. Pag wala, baka yun ay nakita ko kanina dun. Pag nawala na, naka-open nga siguro na manhole. Baka yung takip. O, ito, makikita natin yun. O, hindi naman yun. Ako baka ako to eh, yan eh. Tingin ko baka yun eh. Siguro tinanggal yung ano, yung wala naman, di ba? Yun yung tingin ko. Yung tinanggal yung manhole, baka na-recover nila yung nagnakaw. Ayan o. Actually, nandito sa parte Evangelista, mga friend ah. Evangelista, Baco or Cavite. Wala na yan. May mahaba pa to eh. Baka maadat na natin. Yan, teka lang ha. O, din tayo makaano. Yan o, naka-stop siya. November 1 kasi meron dyan kanilang cemetery, traffic din dito. Siyempre lahat naman may vicinity na cemetery. November 1 pero ito grabe din dito. Kaya yung iba pagka may time na sinasara na yung kanto doon, hindi ka naman taga rito, ito ka na dumaan dito. Puro ako yung nandun sa ano. Ay, nako. Tawagin si Panapaan. Panapaan ito, barangay Panapaan. Panapaan road yata ito, Panapaan. Dumaan ka doon sa ano ni malapasin ng Aguinaldo Highway yun. Meron naman dyan yung dulo na yun sa Sinyog. Isa pa yung Sinyog. Yun, dire-diretso yan, Sinyog. Doon kay Aguinaldo Highway, pwede rin yan. Sinyog hanggang doon kay ano, kaya Avenue. Yan, yun, kinanana nung, yan ng motor na yan. Yan ang Nyog. Yan. Kumanan yung ano, NMAX. So yan. Straight yan, meron din yan access papunta ng Aguinaldo Highway. Oh, yan oh.
pang helmet, dala-dala pa ang anak. Kala nyo nakamura kayo ha. Kala nyo nakaisa kayo sa batas. Pag nahulog yan, tanggal ang ulo. Ay kayo rin. Ano yan kay helmet? Ayan. Ito, approaching na tayo mga kaibigan. Maambon. Mga ka-chill ride. Ayan na yung intersection na hinihintay natin. Yan ang intersection ni Aguinaldo Highway. Pag kumanang ka, papunta ng ano yan, St. Dominic yun, yung Bacoor Boulevard, papunta ng Molino. Pero pag kumaliwa ka yan, papunta na tayo ng ano, yung toll gate, yung Las Piñas Bacoor toll gate. O mas kilala bilang Cavitex. Half Cavitex kasi isa pa Cavitex yung lalabas ka ng Kawit eh. So ito, kung diretso ka papunta ng Las Piñas yan. Yan ang paglagpas ng intersection. Mamaya na hanggang doon sa ano.